May reservation eh. Sige po, maraming salamat. Una sa kaligtasan, tsaka doon sa biyaya ng Panginoon. Salamat din po doon sa nakaraang church workers and pastor and workers appreciation. Talaga appreciate ko ho yun eh. Ah, masaya pala yun. Opo, salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Yan po ay wala akong makitang dahilan bakit nga ba hindi ako magsisipag. Una sa Panginoon, nakakahiya. Pangalawa sa kapatidan. Yung suporta pa lamang nakakaluha na. Paano pa yung sa darating? Kaya maraming salamat sa ganon. Tsaka doon sa mga gawain, ang pinagpapasalamat ko doon, bagaman nahayo, nangangaral ng salita ng Panginoon, ako ang natututo. Yung ang idea ko ay, pag ako ay nagtuturo, ako ang natututo sa akin sarili. Ang malimit kasi binibigay sa akin ng Panginoon, wala siyang binibigay sa akin Bible studying mayayaman. Wala. Sa halip na, minsan, ang nangyayari po, ako ang nagpapamerienda. Ang idea ay, akong natututo sa ganong aspeto, yung matuto kang makontento sa kung anong meron ka. Kasi malimit sa mga Bible study ko, yung ambahe, isang sipa na lang. Alam niyo ga po yun, yung parang ganito, pagka isang sipa nang wasak na. Nung time na sila ay humingi ng tulong, edi pinag-pray ko, ganyan, pinag-pray natin. Nung nagpasalamat, ang sarap sa paramdam. Tapos sabi, nahihiya siya na wala siyang may pamerienda, ganyan. Tapos, nung nabasa ko yung maraming salamat po sa inyo, pagpalain ka ng yung ang pasalamat ay ipinagkakatiwala sa Panginoon, doon ako medyo nakita, bakit ko to susukuan tong pamilyang are? Kaya ako yung natuto na, doon ko nakita mas pahalagan kung anong meron ako. Yung walang-wala na ang lupit nga ng Panginoon. Hindi ko kayang sabihin ng maliwanag kasi ako naguguluhan din. pero malinaw sa aking isip, yung gustong sabihin ng Panginoon, hindi ko lang kayang sabihin. At siya pinagpapasalamat ko. Tsaka doon sa pag-aaral, tapos na ang aking yung finals namin sa ibang subject. Tapos na ang panghuhula sa mga subject, sa mga exam. Tapos na School of Prophecy. May darating pa sa Lunes ay pasokan na uli. Mag-iipon na uli ng mga ABCDing baon. Manghuhula na naman. At sana sa darating din na pinagpapasalamat ko na agad yung mga darating pa sa akin na pagpapala ng Panginoon. Kahapon pala, ako yung nagpapasalamat din yung umuwi ako kagabi sa amin eh. Pagka uwi ko, nag-iinom mga kapatid ko. Alam niyo ang usapan? Bible verse. Nag-uusap sa Bible verse. Sila Dave, sila Kuya Ryan. Tapos meron pang kasama, hindi natin sa Bible study. Hindi makarelate, pero nagtatanong. Ang usapan, Biblia. Biblia, mga nangyayari sa huling araw. Tapos ano ang kaibahan ng Baptist, Kristiyano, tapos Bible. Tapos ang magandang tanong nito, sabi sa akin, nung ako'y dumating, biglang hina ng sounds. Yun, timing ng tanong mo eh. Pero rinig ko na, kaya nasa labas ay bago pumasok. Nag-uusap ng mga Bible verse, nagpapaliwanagan. Nung pumasok ako, biglang hinaan yung tugtog. Tapos biglang tanong, Romel, anong ibig sabihin ng amen? Yun. Ito ang magandang bulay nung aking kapatid. Ako'y tuwan-tuwa eh. Romel, ayun pala araw-araw pala natin binabanggit ang pangalan ng Diyos. Sabi ko, paano yun? Sabi ng aking kapatid, pag inhale, exhale. Alam niyo yung Yahweh. Pinaliwanag ka, tetragrammaton. Pero ang idea, araw-araw pala natin, araw-araw, sinabi sa akin namin kuya yun, araw-araw nga natin nababanggit ang pangalan ng Panginoon. Yahweh. Inhale, exhale. Ang idea, ako'y nagpapasalamat, iba na yung kanilang lipon. Kahit ganyan pa yung, siyempre hindi na maiwawala yung sa unbeliever eh. Pero yung isip, bukas na sa ganyan. Nakakatuwa. Tapos nung nagtanong, yung camp, ginamit din sa aking pinsan eh. Biglang nagtanong sa akin si Dave. Sabi, Kuya Romel, anong kaibahan ng Baptist? Yung bang Bible niya, ipares lang din sa amin. Yun ganyan, madaming tanong, tapos biglang dumating sa huling tanong na,
Kay Romel, hindi ako magbabaptize. Umimik si Kuya Ryan, hindi ako magbabaptize. Doon ako sinayahan. Kasi yun din na sinabi ko dati. Doon ako natuwa. Bigla akong natuwa. Naging comfort sa akin yun. Gayaan din na sinabi ko dati. Hindi ko sinabi yun, pero ako masaya na isang araw nandito din yung mga yan. Kaya pinagpapasalamat sa Panginoon. Ayun ay lagi kong iniluluhod. Ang kaibahan, sila yung nagtataka. Hindi ko alam bakit ako willing-willing sa Bible study. Sabi, nahihiwagaan din sila. Doon pumasok sa kaya mahalaga talaga ang pananalangin. Kaya salamat sa Panginoon. Pinagpapasalamat ko din yung pagtuturo sa akin na ako mismo yung natututo sa gawain pananalangin. Hindi nawawala. May quotes nga sa akin si Sir Joseph yung sa kanyang preaching o sa chapel area yata sinabi. Sinulat ko talaga yun, nasa Bible ko yun. Ang uhulma sa ating pag-uugali at pamumuhay ang pananalangin. Kaya hindi ko talaga inalis sa isip ko yun Pananalangin. Nung nakita ko, effective nga Effective. Tsaka hindi mo masasabi kung paano kumilos ang Panginoon. Imagine mo yan. Ako ngayon nagugulat sa akin sarili. Ako ngayon nagugulat sa pagiging worker. Worker na pala ako. Basta ngayon nagugulat Ako ngayon nandito, itong mga kasama itong mga, ang ulo, lagi nang nambuli, ito yung nakikita ko. Ibig sabihin, ako yung nagugulat pa rin hanggang ngayon na ako yung nandito na. Ako yung nagugulat. Pero sa pagkagulat ko, minsan, tiyatanong ko mga kasama, kaya hindi nagugulat na kayo nandito. Ang idea ay gusto kong malaman kung paano mag-isip kasi ako ay nag-iisip pa rin. At isa pa rin yun sa pinagpapasalamat ko na lagi yung ginugulat ng Panginoon. Tsaka yung pagmamalay sa aking mga kasama. Ang idea ko ay, hindi kasi ako mahilig ng tao. Yung pag wala akong pakalam sa tao, wala talagang pakalam. Pag di ko gusto, di ko gusto. Ang idea ko ay, unti-unti akong natutong unawain bakit ganito ang isip ng taong ito. Bakit ganito ito mag-isip. The way he thinks, the way he talk, the way he act. Nag-uumpisa akong aralin ng tao. At doon ako natuto din sa salamat sa Panginoon. Binabago niya yung takbo ng aking isip. Kailangan umunawa. Ayun ay pinagpapasalamat ko yung pagmamalay sa aking mga kasama. Kaya pagka minsan sinasama ko yung mga yan, tinitingnan ko lang ay nangiti. Ibig sabihin ko ay gusto ko pang kilalanin ang mga kasama. Hindi ko talaga sila totoo pang kilala. Ang kilala ko lang si Andrew, maingay, si Jander, antukin, si Eric, masayahin, si Anthony, malakas ang boses. Ayan lang yung mga pagkakilala lang ko sa mga yan Pero yung kung paano sila mag-deal, kung paano nila ako kausapin, kung paano sila mag-isip, hindi ko talaga alam. Kaya unti-unti, sila ay aking pinagpe-pray. Sana sila ay makilala kong lubusan. Unti-unti. At pinagpapasalamat ko sa Panginoon yun, binabasag ng Panginoon yung aming pag-iisip na pagiging makasarili, pagiging walang pakalam sa paligid. At lalong-lalo na siguro, yung pinagpapasalamat ko din, isa din yung pagiging, ako hindi sakdal. Ang idea ko ay ako'y natututo ng maawa din. Kung ganyan mapapansin, ako may pagkasadista pa kahit sa mga bata. Medyo sadista pa ako sa bata Ang idea, hindi ko kayang matiis. Ako'y manlilibak. Magaling ang mga tiyaw. Pero pagka may nakikita ko na, halimbawa, yung mahihirap na, yung nakikita ko din na despise, ako'y nabibigatan sa loob. Ang idea, hindi ko na magawa yung ganun. Ako ngayon minsan naiinis pagka may nakikita akong ganyan. Di bali kung yung yung rebuke na ikatututo. Hindi man rebuke na panira. Pinagpapasalamat ko yun kasi ako mismo sa sarili ko ay natututo. Pero lang, salamat sa Panginoon. Madami akong gusto ng pagpasalamat. Hindi ko lang makuha yung words kasi ako nabigla. Nabigla ako. Ginugulat talaga ako ng Panginoon. Thank you po sa inyo at salamat maraming sa